Hello guys, kamusta po? Nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Now, pag-usapan natin yung desisyon ng ICC na i-deny yung interim release request ni Duterte at isa sa mga reasons na hindi pinayagan si Duterte makalaya yung mga supporters niya. O, di ba? Why? It's because yung mga supporters ni Duterte ay napakalaki pa. Okay? At hindi natin yung pagkakaila. Kasi kung natatandaan nyo guys, kahit doon sa may Australia, kung saan man sila pumunta, meron pa rin silang base support dito sa bansa at saka sa labas ng bansa. Okay. Now, yung judge ng ICC ay isa, in example, yung support base ng Duterte as one of the reasons. Kasi if makalaya tong si Duterte, I'm pretty sure ang dami nilang gagawing para lang makalaya at hindi na hatulan itong si Duterte. O, di ba? O, ayon mismo dito sa Daily Guardian sa Facebook, sabi dito, okay, pakita ko sa inyo guys, sa ruling, yung access to contacts, international contacts, okay, meron pa rin political contacts, tapos, so strong support base, okay, at yung pagbalik niya sa Davao City as mayor, okay? Now, bakit kung sinabi isa sa mga reasons yung DDS support base ang reason sa pag-deny? Kasi naman guys, imagine niyo sinasabi ng mga DDS supporters na yung ICC ay hindi siya kumbaga hindi ICC ang maglilitis kay Duterte. Dapat daw umuwi ng Pilipinas kasi yung justice system natin ay gumagana daw. Ang tanong natin sa kanila, ano naman nangyari dun sa mga namatay? Walang due process. Binigyan ba nila ng due process? At naging patas ba ang hustisya noong panahon ni Duterte? Ang madaling sagot, hindi. Di ba? Tapos sasabihin nila, yung ICC ay hindi legitimate na court. Di ba? Oh, okay. Ano pa? Tapos, sinasabi nila, mali naman yung ginawang pag-aresto kay Duterte. O, sino magsasabi ng mali yung pag-aresto? Siyempre, yung mga DDS senators, mga DDS na mga taga-suporta, at naging DDS officials before, tsaka mga supporters nila, di ba? Yun, isa pa yan. Ano pa? Ang sabi nila, yung ICC daw ay yung mga judges, kahit yung mga judges ginagawa nilang fina-flood yung kanilang social media. Tapos, imagine nyo sa social media, pinag-aaway. Ito, pakita ko sa inyo guys. One of the ICC pre-trial judge na si Julia Motok. Okay, na-target ng online hate. Okay, ng mga DDS. Ito ay nangyari noong ano nga yun? September? Somewhere around September. Okay? Isa sa mga message dito, please send back our former president. Please send our beloved former President Duterte back home. Oh. Diba? Tapos, anong ginagawa nila? Meron pa nga nagsabi na nakita nila daw sa porn. Diba? Kagaguhan eh. Imagine niyo so yung mga hindi na to tawag na die-hard Duterte supporters, mukhang die-hard Duterte kulto. 'Di ba? Kaya nga, yan ang mga reasons na sila lang naman yung rason na hindi pinayagan si Duterte maka interim release, 'di ba? O yan, pwede niyo i-check guys sa
Philstar or Philstar Life. Okay? For more information. Ano pa? So, ito. Pakita ko sa inyo guys balik tayo sa Facebook. May papakita ko sa inyong nangyari mismo sa araw ng ah, yung pag-a-announce ng judge sa International Criminal Court appeals judges. At ito ang nangyari. Isa sa mga nakita ko mismo ako. Okay, ay fnilad nila, nag-flood sila ng mga ganitong messages. One, full payment has been received by Kangaroo Court. Kumbaga sinasabi nila, yung Pilipinas daw, yung gobyerno ni Marcos ay nagbabayad daw ng ng maleta, ng bilyong pera sa kanila. Right? So sinong siraulong ng ginagawa nyo? At yan ang mga reasons. So ano pa? Kangaroo Court daw. They receive payment maybe from the ADIC president. Di ba? Ano pa? This is a really Kangaroo Court. Threat to what? Money talk? Okay. Ano pa? Kangaroo Court, how much they paid you? The maleta has landed in The Hague. Hindi ko lang maintindihan, ano ba talaga gusto ng mga DDS o mga leader nila? Gusto na ba talagang pauwiin si Duterte? O gusto nila talagang wakwakan yung ICC para yung kredibilidad ng mga Duterte supporters ay talagang bumaba hanggang lapag. 'Di ba? Kung if you guys kung gusto nila talagang makalaya yung kanilang presidente, sana na tumahimik na lang sila. Shut up na lang, 'di ba? Kaysa sa gumawa sila ng katarantaduhan sa online, tapos harap ng ICC, harap ng detention, 'di ba? Tumahimik na lang sila. Wala naman silang kumbaga ambag na ginagawa para lang maging clean, 'di ba? Oh. Oh, 'di ba? Oh, sige, ito pa. Last na lang ha. Ito yung nakitang one of the things na yung mga behavior na na analyze ng mga eksperto sa ating bansa. Pakita ko sa inyo guys. You can type Die Hard Duterte supporter sa Wikipedia. Tapos punta kayo sa behavior. At sabi dito, okay, the DDS distinguished by their uninhabited use of rabid words and vitriolic speech, which means ito ay parang merong expression of hate, encourages violence towards another person. Yun ang nangyayari, di ba? Yun ang kanilang mga trick. Okay? Tapos ano pa? They always say nga yung mga kontra sa kanila ay sasabihan na lang akusahan nila ng drug addict, bias. Ano pa? Taga NPA ka ata, di ba? Mga ganon. Or NDFP. Wala naman silang prueba. Puro lang sila ganon. Hinaharas nila online. Di ba? Niharas nila as well as doon sa mga kung merong mga rallies. Di ba? Tapos yung mga tinatag nila na mga dilawan, pulahan, sinasabihan nila na mga adik, mga bangag, wala naman silang prueba, 'di ba? Yan. So, hindi mo talaga maiisip na itong mga DDS na to ay makatao, meron ba silang moralidad? Meron ba talagang silang kung sasabihin nila, paano naman yung mga pinatay ng adik, ng mga adik, pinatay ng ni-rape? O paano naman po yung mga biktima ng drug war na hindi naman ho drug addict, hindi naman po pusher. Di ba? So yan. Yung mga mindset ng DDS, hindi mo talaga parang nasa low level na talaga. Okay? So yan. So yan guys. Yan ang mga reasons, dahilan kung bakit hindi pinayagan. Kasi mismo yung mga supporters niya
ni Duterte ang nagpapahamak sa kanya. Okay? So kung meron kayong any suggestion, comments po, paki-comment po sa ating comment section at if you like this video, please paki-hit po ng like and subscribe button. Salamat po and I'll see you sa susunod na video.